Isang magandang hapon po mga kapwa ko mananampalataya, mga tiga Eljor at yung mga kaibigan kakilala na sumusubaybay po sa ating Grace Everyday. Salamat po sa inyong suporta kasi po malaking bagay po sa bawat isa sa atin. Naniya ko po tayo mag-umpisa, tayo may nalangin. Salamat Panginoon sa araw na ito. Minsan pa na kami ay paalalahanan mo at turuan mo ng iyong mga salita. Ikaw ang aming tagapagturo, especially Lord, ang Espiritu Santo. Hayaan mo Lord na sa araw na ito ay pagpalain mo kami. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Patungkol po sa paghahari ng Diyos, ito po yung nakalagay sa Mateo. Mateo chapter 13, 44-46. Patungkol po sa paghahari ng Diyos. Sabi po dyan, umpisa na po natin, 13, 44-46. Ang natatagong kayamanan. Ang paghahari ng Diyos ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao at tinabunan uli. Sa laki ng tuwa, siya'y humayo at ipinagbili ang lahat ng ari-arian. Ulitin ko po. Sa laki ng kanyang tuwa, siya'y humayo at pinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian. At binili ang bukid na iyon. 45. Gayun din naman ang paghahari ng Diyos ay katulad ng may isang nangangalakal, naghahanap ng mamahaling perlas, nang makakita ng isang perlas na napakahalaga. Siya'y humayo at pinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili iyon. Ang Panginoon ay nagsasalita ng talinghaga. Bakit niya po ito madalas ginagawa, especially sa maraming tao? Sabi po rito, nagsasalita ang Panginoon ng talinghaga para ang bawat nakikinig ay unawain ang kanyang tinuturo patungkol sa mga katotohanan. Ang Panginoon ay nagtuturo ng mga katotohanan sa pamamagitan ng talinghaga. Alam niyo po kasi, pag nagsalita ka ng diretso sa tao, nakikinig naman. Pero minsan ay parang hindi sila interesado. Naunawaan na yung sinasabi mo, pero iba kasi ang ginagawa ng Panginoon. Pag siya nagsalita nagturo ng patalinghaga, yung mga nakikinig ay iniintindi nila kung ano yun, kung anong ibig sabihin nun. Yun ang kagandahan kung anong ibig sabihin nun. Nagkakaroon sila ng katanungan. At ano ang, bakit siya nagsasalita ng parang isang kwento. Pero alam natin, ang layo nito ay may kinalaman sa mga katotohanan. Alam niyo po mga kapatid, dito ang tinutukoy ng Panginoon ay yung patungkol sa paghahari niya. Kaya sabi diyan, may isang taong ang paghahari ng Diyos ay katulad ng kayamanan na nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao at tinabunan ulit sa laki ng kanyang tuwa, siya'y humayo at pinagbili ang kanyang ari-arian at binili ang lupang iyon. So, nasa bukid siya. Alam niyo, sa probinsya, sa mga bukid, ang kinabubuhay na ay pagtatanim. At itong magbubukid ay nakahukay ng kayamanan, sabi rito sa talinghaga. At sa laki ng kanyang tuwa, humayo siya. Yung kanyang mga ari-arian ay binenta niya. At binili niya yung bukid na yun na kung saan nakabaon yung kayamanan. Sipin mo mga kapatid, no? Bakit hindi na lang kasi pwedeng may mga tanong na bakit hindi niya kinuha yung kayamanan at inuwi niya? Siguro po,
Hindi po niya basta-basta maiuwi yun. Kung kayamanan yung nakuha niya, kailangan masikreto niya. Kaya ang ginawa niya na lang, yung kanyang ari-arian na ibinenta niya, humayos siya, at yung pinagbilan ng kanyang ari-arian ay pinambili niya doon sa bukid na mayroon nahukay siyang kayamanan. So ano ang tinuturo ng talinghagang ito? Meron pa isa, sabi po rito, ang perlas na mahalaga. So isang tao daw na naghahanap ng perlas na napakahalaga at nang siya'y makakita, sabi doon, binenta niya yung ari-arian niya at ganun din po ang kanyang ginawa. Binili niya yung perlas na yon. Ano ang tinuturo ng talinghaga nito sa atin? Patungkol sa paghahari ng Diyos. Ang ibig po sabihin nito, mga kapatid, ay pagbibigay mo ng pansin ng higit na halaga doon sa paghahari ng Diyos. Mas binigyan mo ng prioridad. Maraming prioridad ang tao. Hanap buhay, pamilya, lahat ng nakapagbibigay sa kanya ng suporta sa kanyang buhay. Especially kung karanyaan. Kung ikaw ay negosyante, kung ikaw naman ay nagtatrabaho, yan ang prioridad mo. Hindi naman po masama yun. Pero ang sinasabi po dito, yung isang magbubukid, nahukay niya yung kayamanan, mas binigyan niya ito ng halaga, binigyan niya ito ng pansin, ng mas mahalaga, kaysa sa kanyang ari-arian. Yung kanyang ari-arian na ibinenta niya, at nung maibenta niya yung kanyang ari-arian, yun ang ipinambili niya doon sa bukid na yun. Ibig sabihin, pag natagpuan mo ang paghahari ng Diyos, hindi mo ito sasayangin. Bagkus uunahin mo ito sa lahat ng kung mayroon kang priority, mas uunahin mo ito sapagkat ito yung pinakamahalaga. Remember, ang kayamanan natin sa lupa, sabi sa Bible, ang kayamanan ay nauubos, nananakaw, pwedeng pag-interesan niya ng mga tao at hindi madadala sa kamatayan. Kapag ang tao namatay, kahit marami siyang kayamanan, alam naman po natin hindi niya madadala yan. So, dahil sa pag nakita niya na yung paghahari ng Diyos ang pinakamahalaga, higit na mahalaga. Kung mahalaga yung hanap buhay, yung pamilya, at yung tinatangkilik natin, mas mahalaga, pinakamahalaga, yung paghahari ng Diyos sa buhay ng tao. Kaya sabi doon, binenta niya yung kanyang ari-arian at pinambili niya ng bukid niya. Ibig sabihin, mas binigyan niya ng higit na halaga, yung bukid na yun, kung saan natagpuan niya yung kayamanan. Pinakamagandang kayamanan, pinakamahalagang kayamanan sa lahat, na hindi nauubos. Ito yung kayamanan sa langit. Ganun din naman yung isang talinghaga, yung perlas. Nangangalakal siya at naghanap siya ng perlas na mamahalin. At nung makita niya yung perlas na ito, ang ginawa niya, bininta niya rin yung ari-arian niya. At binili niya yung perlas na yun. Kung papansinin niyo mga kapatid, ganun din po yung pangyayari. Bininta niya rin yung kanyang ari-arian at binili yung perlas para lang mabili yung perlas. Parehas lang po siya ng tinutukoy patungkol sa paghahari ng Diyos. Alam nyo, ang paghahari ng Diyos, pinaka-importante mga kapatid ko. Pinakamahalaga yan. Yan ay minsan lang. At ito yung kayamanan na ito yung hindi kumukupas, hindi nauubos, kayamanan na pinakamahalaga sa balat ng lupa at sa kabilang buhay. Remember, sabi nga natin, ang kayamanan ay lumilipas, nauubos. Nakita niyo naman, pagka ang isang tao napakayaman, kapag siya ay namatay, baliwala po yung kayamanan niya. Bagamat maipamamana niya yun sa mga anak niya, sa mga kapatid niya, sa kanyang asawa, pero hindi niya po madadala ito sa kabilang buhay. Alam niyo po kung ano madadala natin sa kabilang buhay? Yan yung relasyon natin sa Panginoon.
Yan po yung pwede natin dalhin. Pero yung kayamanan, lahat ng naipundar ng isang tao, kung siya'y nakapagpundar ng isang napakalaking lupain, at na marami siyang bahay, lupain at mga mamahaling sasakyan, at meron siyang napakalaking negosyo, ang lahat po niyan ay hindi niya kayang dalhin sa kabilang buhay. Iiwanan niya po yan, sapagkat dito lamang po sa lupa yan. Kaya hindi katulad ng paghahari ng Diyos, ay panghabang panahon. Ito po yung binibigang prioridad ng mga taong binibigyang halaga yung kabilang buhay. Kasi alam nyo, sa buhay na ito, pansamantala lamang po tayo. Hindi po, pinakamatagal na siguro, sabihin natin, mabuhay ka ng 120 years. Pinakamatagal na yan, siguro uugod-ugod ka na yan. Pero kadalasan ay umaabot ng 60. Iba, mas mababa pa dyan. Pero ang pinakamahalaga mga kapatid, ito po ang pinakamahalaga. Bigyan natin ng pansin ng higit na halaga ang paghahari ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Sa pinagharihan ka ng Diyos, yan yung mga bagay na hindi mauubos. Pangwalang hanggan. Yung mga bagay dito sa lupa ay hindi pangwalang hanggan. Nasisira, nabubulok. Yung kayamanan, nabubulok yan. Yung magandang tahanan, nasisira. Yung kayamanan, nananakaw, nauubos. Pagka yung ginastos, nauubos. Pero yung paghahari ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Mga kapatid, dapat makita po natin yung pinakamahalaga, pinaka-importante. Dapat unahin. Dapat bigyan pansin. Dapat pinagtutuunan ng pansin sa lahat ng bagay ay yung paghahari ng Diyos. Ito po yung napakalaga. Yun lamang po mga kapatid, salamat po. Tayo po yung manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa inyong mga salita. Turuan po kami, Panginoon, na makita po namin ang pinakamahalaga sa lahat ay ang paghahari mo ang iyong salita, ang mabuting balita, ang aming ugnayan kay Kristo. Sapagkat ito, Panginoon, ay pangwalang hanggan. Salamat po, pagpalain mo po ang bawat manonood ng mensaheng ito. Patuloy po nilang makita, patuloy po nilang bigyan pansin, ang pinakamahalaga sa lahat ay ang pagharian tayo ng ating Diyos at mabuhay para sa Kanyang kalooban. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen.